Touchdown. Indonesia naman tayo ngayon, guys. Dito tayo babawi. Good morning, guys. So 9:30 na po in the morning. And pababa na ako papuntang breakfast. So ipapakita ko lang po yung hotel, no. Hindi ko na nagawa kagabi kasi pagod na po eh. So ito po yung hotel natin. Ayan. So ang maganda dito, solo room po ako. So expected ko sana, alam ko dapat usually meron akong roommate eh. Pero ngayon, solo room po tayo. So meron pang sponsored t-shirt. Meron pang isa. Yan na po isuot ko ngayon. Tapos may ID. And ayan po. So simple lang naman siya. Hindi naman siya yung pinakabago na hotel. Pero pwede na din. Ayan. So maganda naman. Ayan po ang view. Sa labas ng hotel merong tennis court. And parang nasa Jakarta, Indonesia main tayo ngayon. Good day mga pa-Jaffers. This is International Master Jam Garcia. And welcome back to our YouTube channel. So ngayon nasa Indonesia naman po tayo. Alam niyo naman na-invite tayo dito sa Indonesia IM Tournament. So parang ito po ay yung GM Tournament ni Kamatyas, no? Kung saan nag-invite siya ng mga Grandmasters from around Southeast Asia. So ganito rin po. So ito naman IM Tournament. So bilang IM ako po yung in-invite. And susubukan nila akong kuhanan ng rating/IM norm. Ayan. So punta po tayo dito sa ating game, number 1. At ang kalaban ko po dito ay si FIDE Master Wahyudi Surya ng Indonesia with a rating of 2308. So dito po, black ako and white si FM Surya. So ito nag-start with C4, C5, Knight C3, G6, and then H4. So ito kaagad, freestyle kaagad ang kinalabasan ng laro. So wala na po mga linya masyado, freestyle na lang. So H5, E3, Knight F6, Queen C2, Bishop G7. So sandali lang tatanggalin ko lang yung mga arrows. Ayan. Bishop G7, Knight F3, castling A3, Knight C6, and then pagka Bishop D3, D5. Ayan, so napapansin ko dito medyo kakaiba yung pag-develop niya ng pyesa. Kasi ito parang meron na siyang mga ideyang gusto niya mag-sacrifice. Although yan po, nakaabang po ako dyan. So syempre pagka halimbawa mag-sacrifice siya ngayon, medyo premature. Hindi naman yan basta-bastang makakamate, no? So tingin ko dito ang ititira ko is D4. Yan, sabay Queen E8 para mapaalis yung Queen. Kaya ang ginawa niya, CD5, capture, Bishop E4, and dito gusto ko talaga medyo magugulo yung laban ko. Gusto ko medyo enterprising eh. Kasi kung maalala nyo sa Thailand, masama yung laro natin, parami tayong draws, and dito gusto ko medyo aggressive ng konti. So pwede ako magkunat with E6, pero ang ginawa ko, Knight F6, para kakapturein niya. So kakainin niya po ito. Yan po idea niya. So may doubled pawn tayo pero meron siyang mga light squared weaknesses. So actually isa sa mga idea ko pagka halimbawa inatake yung double pawn, parang isa-sacrifice ko ng ganyan eh. Tapos Knight E4, pag kumain ulit Rook C8, talagang bobombahin ko na po siya pagka gusto niya ng mga magulong laban. Pero nag D3. So, protect lang muna sa light squares. Bishop A6. Atake sa D3 pawn. So, Knight E5 para depensa. Knight G4. Knight C4. And then Knight E5. So, kailangan kasi alisin itong Knight, no, para ma-open ulit yung Bishop. So, hinahabol ko po yung Knight niya. And ngayon, pagkakain, bukas ang Bishop ko. Pero, yung D3 pawn, mahirap pong depensahan. So, kailangan niyang mag-King E2. Yan ang only move. And alam ko dito medyo lumalamang na ako
And lamang ako sa oras actually ng mga 20 minutes na lamang ko sa oras. So meron akong time para mag-isip. Ang nakita ko pong idea is Queen C8. So dito ko nilagay yung Queen, hindi dito sa D7, no? Kasi meron akong mga nakikitang ideas mamaya. Pagka nag Knight E4, Knight C5, tatamaan po yung Queen with tempo. Ayan. So dito tayo sa C8 lang. Para pagka ganun niya mamaya, wala pong tempo. Ayan. So ang idea ng Queen C8, mag Queen G4 check. So kailangan yan, pagka na Queen G4 yan, malakas na po yan. So nag F3 siya. Rook D8. Rook D1. Depensa sa D3. And ngayon, Bishop G7. So makikita nyo po yung idea niyang Bishop G7 after natin makita yung tira ng white. So dito kasi nag Knight E4. Yan po, inaabangan ko na yan. Magna Knight E4 siya dyan. So bakit ko po inatras ito? Para meron akong Queen C7. Idea ko lang simple. Papasok. Papuntang H2. So ang sabi ng engine, C4 daw ang best. C4, naisip ko ito kaso magdi D4, Rook B8. Actually naisip ko itong tirang to E5. Naisip ko baka kumain. Actually, ganyan lang daw po. And lamang ang itim. Naisip ko rin yan Pero maganda rin naman yung idea ko, guys. Queen C7. Papasok doon ang Queen. So, ang ginawa niya, kinapture. Queen H2. Ngayon, pag kumain dito, of course, may kain sa G2. Tuhog po yung Queen. So, Rook F1 para dumipensa. Bishop C8. Bishop D2. And of course, pag kinain ko kagad, may Rook F2 check kasi. So, ang ginawa ko muna, Bishop F6. Ayan. Ito muna ang kakainin ko para pagkakain ko sa G2, wala nang pangharang ng Rook. So, halimbawa, mag-Rook H1, kakainin ko lang yan. And kain yung Rook. Ayan. So, dito nag-Bishop E1. Rook B8. Atake sa B2 pawn. So, Rook B1, Queen takes G2 check, Rook F2, Queen H3, and then dito nag-Bishop A5. So, ang idea po nung kalaban ko, isa-sacrifice niya na yung exchange. So, alam ko dito lamang na ako kasi pag kumain pa ganyan, kakapturein ko ito, maa-atake ko na po siya, papasok na po yung atake ko, definitely checkmate na siya dyan. Hindi pwedeng kainin, once again, kasi merong tuhog yung Queen. So dito nag-Rook Bf1, Rook D5, B4, and then pagkakain, dito na siguro nagsimula yung error ko. Dito ako nagkaloko-loko actually. Ang pinakamadali, ito ang tira. Hindi ko nakita. Actually, ano ko ito naisip ko itong Rook B5 Ang lakas na pala. Simple lang ang threat, no? Kakainin ito and then kain yung bishop. Pagka nag Bishop C7, may kain and then Bishop A6. Lakas na po ng threat. Mati na siya dito. Definitely. Fortunately, hindi ko nakita. Dito po ako nagsisimula magka-error with Queen G3. Sabi ko, didepensaan ko lang ito para hindi makalabas yung bishop. Hindi ko napansin, may Knight E4. So actually, medyo huli ko na po napansin yung Knight E4. Queen E5. Queen takes C6. So nabawi yung isang pawn. Lamang na lang ako exchange. Pero dapat definitely panalo pa rin. Bishop B7. And then pagka Queen C3, ito na yung nagkaloko-loko ko dito So dapat, ang pinakamadali po, ay na-analyze ko, kain na lang dito. Ito pinakamadali. Pagkakain, ibabalik ko yung exchange, dadaanin ko sa endgame, kung saan papasok na yung rook, tas may outside pass pawn na ako. So ito na lang dapat yung ginawa ko. Hindi ko nakita Hindi ko po napansin. So anong nangyari, kinapture ko po ito, capture, Rook G5, and then pagka E4, medyo nararamdaman ko dito, humihirap po
yung posisyon. Bakit? Simple lang ang idea ng puti. I-push lang ng i-push yung pawn. Yung mga pawn niya, ipupush lang niya. Ako, ang hirap po, hindi ko mahanap yung tamang idea kasi pagka pinush ko ito, baka atakihin lang. No? Makakain lang. So, hinahanap ko po yung idea. Kaso, konti na lang ang oras. So, nag-panic time, rook c8, king d2, bishop c6, a4, and ito na po yung pinaka-crucial dito na yung tingin ko ang best chance ko with h4. Hindi ko nakita yung tactics no? Pag rook h2, h3, pag kumain, meron akong check. Pag umatras ang knight, ito po kakapturein ko. So malinaw na panalo dito. Kapag ng king e3, meron akong bishop d7 sa pull yung rook. Ayan, hindi ko na po napansin kasi wala na pong oras. So medyo nagpanic ako dito, nag F5, B5, capture. So hindi pwedeng kumapture kasi open yung rook, ano? So F takes E4, and ito na yung mistake with A6. So ang calculation ko kasi dito, parang forced siyang kumain. Sabi ko ito ang calculation ko, kain. Pagka ganon, king G7, pag kumain, merong rook C7, bitin yung C6. Hindi ko napansin, hindi naman pala forced kumain, pwede siyang mag bishop E7. Kala ko kasi mawa 1 pawn down, yung pala may counter dito at dito humirap na yung buhay ko actually. So pagkakain, bishop E7, rook G4, capture, bishop B7, and then knight D5. Ayan, so ang hirap na ng buhay dito kasi papasok na po yung knight. Pagka-capture, capture, rook B8, D6, rook B7, actually ito blunder pa ang binigay. So kamuntikan pa hong matalo. Ayan, kasi meron daw B6. So pagka B6, yun na lang din siguro ang idea, check, gaganon, sabay gaganon. Tapos ipo-push ang pawn. Game over pa sana tayo guys. Kamuntikan pa. No? Pero pagka rook B7, nag-check kagad, rook C8 with the idea of rook C7. So nilapit natin ito. Pagka ganon, rook B8, bishop H4 check, and ayun. So ito, almost naka-queen, ano? So anong nangyari, kinain ko dito, rook C8, king D7, napunta sa rook and pawn endgame na tig-dalawa ang pawn. So dito po, ayan, tinabla ko na dito kasi delikado pa, baka biglang ma-flip talaga yung laro from winning to losing, matatalo pa ho tayo. Ayan ang round number 1 natin, medyo malungkot kasi grabe talaga, parang precise yung pag-iisip ko nung una kaso somehow hindi ko pa na-convert. Sayang yung game number 1, pero don't worry, meron tayong 10 games left. So mahaba pa po ang tournament. Try natin mag-champion. So top 3 ang target natin kasi champion is 2,000 USD, tapos 1,500 and then 1,000. Yan po ang parang medyo mga juicy na prices. So yan po ang targets natin. Hopefully makabawi tayo sa round number 2. Ang kalaban natin sa round number 2 ay yung top seed na IM po from Myanmar. At yun, actually mabigat na kalaban yun. Veteran IM na po yun. Maraming beses ko na siya nakalaban before, and maglalaban ulit kami. So ayan po, abangan po natin. Very exciting tournament. Sayang yung game 1, pero at the end of the day, meron din naman siyang chance. Nakita ko mananalo pa siya, no? Buti hindi niya nakita yung B6, kung hindi baka nangisay pa ako kasi nung ibabalik po natin yung banda dito, wala na po akong time, 3 seconds left, nag-rook B7 ako. Pagka nag-B6, matatalo pa tayo. Kasi ayun nung lakas na idea, hindi po ma-stop, no? Hindi ko pwedeng kainin ito kasi may D7 palagi. So ayan po, abangan nyo po ang game 2, round number 2. Hopefully manalo tayo or at least draw, no? Kasi top seed ang kalaban natin. So abangan nyo po yan bukas. Hello guys, good evening.
Grabe naman yung laro natin kanina. Nakalusot pa yun, panalo na. Pero okay lang po yan, round 1 pa lang, 10 rounds to go pa tayo. Dinner time na lang, bawi tayo sa kain. Ayan, so papakita ko lang po yung dinner ko. Ayan, chicken. Hindi ko alam kung beef o pork yan eh. Tapos ito, kanin. So ayan, meron tayo 11 rounds, bawi tayo bukas. 9 in the morning bukas ang round number 2. Pag-pray nyo po ako makabawi tayo tomorrow. So dyan po natin tatapusin ang vlog natin for today. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jam Garcia. See you again next video.